ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas na asan ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y naghahari sa sangkatauhan, tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay namamahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Lumuklok sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan at trompeta na siyang tumutunog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Ang Diyos, siyang hari ang lahat ng bansa. Awitan at papurihin ang mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos sa kataas-taasan. Let's pray po. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na dinako niyo ngayong hapong ito sa tahanan niyo, Panginoon. Tunay na kaibuti mo at walang imposible sa inyo. Lord, nandito po kami sa bahay-sambahan mo upang magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa mga bagay na nagagawa namin hindi po kalugod-lugod sa inyo. Lord, inaamin po namin na wala po kaming kakayahan kung wala kayo at hindi po kami magtatagumpay sa buhay kung hindi po kayo ang nangunguna sa aming puso, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy naming tahakin ng tamang landas at patuloy po kaming magpagamit bilang instrumento, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na mas palilimin ang aming pananampalataya, Lord. Kayo lamang po ang nakakaalam ng aming mga pinagdaraanan, Panginoon. Yung mga bagay na hindi po namin sinasabi, Lord God, kayo lamang po ang nakakaalam. Kung paano po kami naghihirap ngayon, Panginoon, alam po namin na bawat isa sa amin, Panginoon, hihipuin mo po ang aming mga puso upang magbalik loob sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang aming mga kapatiran na wala pa po dito, Panginoon. Kayo po ang bahala na gumabay sa kanila at magpaalala na ngayong araw po ang araw na kailangan po nilang magbalik loob sa inyo, Panginoon. Lord, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mabuhay. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na gawin lahat ng gusto namin, Panginoon. Hinihiling po namin ang inyong guidance sa lahat ng aming mga ginagawa. Lord, I pray na bigyan niyo po ng lakas ng loob ang lahat ng tatayo sa harapan at naway kayo po ang makita at kayo po ang pasalamatan, Panginoon. Lord, I pray na yung mga tao pong nandito sa sambahan niyo ngayon, patuloy pa po silang mas lumalim yung pananampalataya at hayaan niyo po sila na ibigay po nila yung kanilang mga puso at hayaan niyo po sila na ibigay ang kanilang buhay upang kayo po ang sumentro sa mga ito. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ayan, good afternoon po. Good afternoon. Ayan. Handa na po ba tayong magpuri kay Lord? Amen. Dapat handang-handa tayo dahil binless tayo ni Lord at isa ito sa way para ibalik natin sa Kanya yung mga blessings na binigay niya. Kaya tayo ay aawit, tayo ay papalakpak at sasayaw para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Awitin natin ang mahal na mahal kita, Panginoon. At kailanman may kita
sa ating mga ngiti na mahal natin si Lord at kitang-kita kung paano niya tayo binless. Yan, patuloy po tayong umawit. Inaalay ko sa'yo ayon sa susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Minsan pa, ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Yes, Lord, Panginoon, salamat, Panginoon. Nais po namin maging katulad mo, Panginoon. Salamat sa iyong buhay na binigay niyo po sa amin, Lord God. Salamat sa pagmamahal niyo, Panginoon. Even though hindi po namin ito deserve, Lord God. Salamat sa blessings, Lord. And so this time, Panginoon, thank you for your presence, Lord God. At kayo po, Panginoon, ang gubit na Panginoon, Lord God. Ito pong ating samot na langin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen.
Bukas po tayo sa Marcos 12:29 to 30. Sumagot si Jesus. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pusong, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Mainit na hapon po sa ating lahat. Init na hapon. Patay pa. Patay. Yan, mainit na hapon po sa ating lahat. Mainit na hapon. Para po akong nasa Uweba ngayon ah. Yan, magandang hapon po muli sa ating lahat. At yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pangalawang pagkakataon na nakapagbahagi po ako ng salita ng Panginoon dito. Di ko maalala kung kailan pa yung last na nag-share ako dito. Parang mga ano pa, December, tama? January. Hindi ko na din po maalala. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord na sa pangalawang pagkakataon ay nakapag-share po ako ng salita rin ng Panginoon dito sa Sityon, sa Macabud po. At yun, nagpapasalamat po ako sa Lord. At di ba, naalala ko po nung nakaraan na nag-share ako dito, di ba sabi ko mga 30 minutes lang, 30 minutes in 3 hours na mag-share ako sa inyo. Ngayon naman, medyo hahaba-habaan ko para ano naman, di naman titin, mga 45 in 3 hours. At kaya yun, huwag po sana kayo makatulog at kung sino man yung makatulog ay manlilibre. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka munang matulog. Huwag ka munang matulog. Kasi manlilibre ka mamaya kung natulog ka. Matulog ka pa. May ano doon, may halo-halo sa pizza. Yan, bago po ako magsimula, ay magkukwento muna ako ng karanasan sa aking buhay. At nung naalala ko po dati nung last November, nagkaayaan po kami nila Pastor Emilson na mag-basketball doon sa San Roque, sa Tres. At yun, punta kami doon, umuulan-ulan pa noon. At yun po, pumunta kami doon. Gamit pa namin yung ginagamit ng motor. Ginagamit pa namin dati yung sa Karahumi. At naalala ko po dati, wala pang kickstart yun. Kaya pag nalubat yung battery, hindi mo siya mapapaandar. Kailangan mo siyang i-series sa ibang motor para mapagana muli siya. At sakto nga po, naglaro kami ng basketball. At ang usapan po namin, mga 6 pa lang, andun na kami. Yun nga po, andun na kami ng 6 and napasarap po yung paglalaro namin ng basketball. At natapos po kami ng alas 10 ng gabi. Kaya yun, pagod na pagod po kami. Lahat ng lakas namin, binuhos namin sa pagbabasketball. At pag uwi po namin, saktong pagod nga kami sa paglalaro ng basketball. Kaya napag-isip namin, 3 po kami dun sa motor na magkakasama. Kumain muna kami dun sa may Karahumi. Kung alam niyo po, sa may kanto ng Karahumi, may mga nagtitinda ng mga pares, mga lugaw. Kumain po kami dun at pinatay nung driver namin yung motor. Si Robin yung driver namin nun. 3 po kami. Pinatay niya, kumain kami. Tapos sakto po, pag uwi na namin, panay ang ano niya, yung start. Pero hindi na po nag-start kasi nalubat nga yung battery. At wala na din pong tricycle doon sa may terminal ng tricycle. Kaya wala po kaming mapagsisirisan and nahihiya din po kaming bumara doon sa mga dumadaan na pwede bang kahit saglit na mapaandar namin yung motor na yun. At di ba, isipin natin yung Karahumi, yung kanto ng Karahumi, papuntang Area 5, doon namin uuwi yung motor. At tinulak-tulak namin yon. Di ba, kung isipin natin, sa paglalakad pa lang, kahit wala kang dala, mapapagod ka na kasi umuulan pa. Pero ginawa namin yon kasi yung goal namin, may uwi namin yung motor. Kasi hindi namin pwedeng iwan doon sa kung saan-saan lang kasi baka mawala. Ang goal namin, may uwi yung motor sa Area 5. Kaya kahit anong pagod namin, kahit anong hirap na pinagdaanan namin, tulak-tulak namin yan. Sabi ko, walang susuko. Pahinga lang. Pwede namang magpahinga pero wag susuko. Kaya, di ba, kung titingnan natin dito sa binasa kaninang kwento, ito yung ika-4 na sermon sa ating serye tungkol sa pag-ibig sa Diyos na matatagpuan po natin sa Marcos 29 verse 30 hanggang 30. Sabi doon, sumagot
Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon mo. Ibigin mo ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ito na at buong lakas. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo siya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, ipapasalamat kami, Panginoon, sa hapon na ito at nandito kami, Panginoon, upang magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, yung aming maitaas sa hapon na ito. At ipapasalamat din ako, Panginoon, na gamitin mo ako, Panginoon, upang daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa iba, Panginoon. Ikaw yung manguna sa aking buhay at tago mo po ako sa iyong lugar, Panginoon. At hindi po yung kahinaan ko yung makita ko, hindi ikaw lamang, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya titingnan po natin dito yung pag-ibig muna ng buong puso sa Panginoon. Sabi doon, ang mahalin ng Diyos ng buong puso. Paano ba natin dapat mahalin ng buong puso ang Panginoon? Di ba minsan, nagpupokus tayo sa mga trabaho natin, sa maraming bagay, sa pamilya natin. Pero minsan, umaatin tayo ng church pero walang laman yung puso natin. Kaya sabi doon, huwag tayong papayag na umaatin tayo ng church na walang laman yung puso natin. Na doon na natin binubuhos lahat sa pamilya natin, sa mahal natin sa buhay, sa trabaho natin, sa pag-aaral natin. Hindi naman po masama yung mga bagay na yun. Pero dapat, huwag kang papayag na aatin ka ng church na walang laman yung puso mo. Dapat, i-refresh mo ng salita ng Panginoon. Punuin mo ng salita ng Panginoon yung puso mo. Dahil every time na binibigay mo yung lahat sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, minsan nawawalan ka na sa puso mo. Kaya dapat, mahalin natin, yung sabi nga, mahalin natin yung Panginoon ng buong puso. At pangalawa, ibigin natin ng buong, buong kaluluwa. Paano ba natin ibigin ng Panginoon ng buong kaluluwa? Di ba minsan, malakas tayo. Malakas yung physical natin, pangangatawan. Pero yung kaluluwa natin, payat. Di ba? Huwag tayong papayag po na yung katawan natin malusog, pero yung kaluluwa natin naghihingalo. Kasi, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dapat kung gaano natin pinapalakas yung physical natin pangangatawan, ganun din natin inaalagaan yung ating kaluluwa para sa Panginoon. At pangatlo, ibigin ang Panginoon ng buong pag-iisip. Paano ba natin iibigin ang Panginoon ng buong pag-iisip? Di ba minsan, aatin tayo ng church, kung ano-ano yung nasa isip natin, lumilipad yung isip natin. Andun sa labahin, andun sa maraming bagay, andun sa utang. Kaya sabi, utang na loob naman, nandito ka sa church. Dapat ako muna yung isipin mo, hindi yung mga bagay na yun dito sa mundong ito. Dapat isipin natin, ibigin natin ang Panginoon ng buong pag-iisip. Kaya every time na atin tayo ng church, kalimutan natin yung mga isipin natin sa bahay, kung saan man. Dapat yung Panginoon lang yung iniisip natin. Dahil ganun dapat yung pagmamahal sa Panginoon ng buong pag-iisip. Dahil, di ba, tuwing last Sunday ng month ay mission nga. Una, ibigin natin ang Panginoon ng buong puso. Pangalawa, ibigin natin ng buong lakas. At pangatlo, ibigin natin ng buong pag-iisip. Yun yung mission natin dito sa mundong ito. Kaya tayo nabuhay. Kaya tayo isinilang sa mundong ito. Hindi lang para magtrabaho, kumain, kung hindi mahalin ang Panginoon ng buong puso. At ngayon po, sa hapon na to, titingnan natin yung pag-ibig sa Panginoon ng buong lakas. Titingnan po natin yung pagmamahal sa Panginoon ng buong lakas. Sabi doon, sa verse 29, buong lakas mo. Ibigin mo siya ng buong lakas mo. Sabi doon, sa talatang ito, ang salitang lakas ay ang ibig sabihin ay kapangyarihan, di ba? Yung pwersa natin, yung lumalabas sa atin, yun dapat yung nilalabas ng inerihiya natin, yun yung nawawala sa katawan natin. Sabi ko nga po kanina nung nagtulak kami ng motor, binawala sa aming lakas, pero bumalik pa din yan, nagpahinga lang kami. Kaya yun ang gusto ng Panginoon, na ibigin natin siya ng buong lakas. Sabi doon sa Deuteronomy 6:5, yun yung bilin niya. Ibigin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Wala pa po doon yung salitang ibigin siya ng isipan. Kung titingnan po natin, nandun pa lang sa Old Testament, binigay na ng Panginoon yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa.
At sabi niya doon, paano ba natin iibigin ang Panginoon ng buong lakas? Hindi po doon sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating lakas, sarili nating pag-iisip. Paano ba natin ibigin ang Panginoon ng buong lakas? Sabi doon, acknowledge natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas. Huwag nating kalimutan na ang ating lakas ay nagmumula sa Diyos. Huwag nating kalimutan na yung lakas natin ay hindi nanggagaling sa ating lakas, kundi nagmumula sa Panginoon. Di ba? Maraming tao ngayon minsan nagyayabang, malakas pa ako, hindi ko pa kailangan magano, di ba? Kung titingnan po natin na pag nag-invite tayo sa church, sasabihin sa atin, ay sa susunod na lang. Di ba? Kung natatandaan po natin na hindi dapat natin sa sarili natin ang gagaling yung lakas natin. Kasi yung Panginoon dapat yung pinaghuhugutan natin ng lakas. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng lakas eh. Tuwing nanghihina tayo, siya yung magbibigay sa atin ng lakas. Dahil ang Panginoon, kaya niyang gawin lahat. Sabi niya nga doon sa Deuteronomy 8:17-18, ginawa niya ang lahat ng ito para hindi mo kailanman sabihin sa sarili mo, nakamit ko na ang kayamanan na ito sa sarili kong lakas at sigla. Alalahanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos na siyang isa sa nagbibigay sa inyong kapangyarihan, magtatagumpay upang matupad ang ating ipang pinatunayan niya sa inyong mga ninuno na may panunumpa. Kapag inutusan tayo ng Diyos na gumawa ng isang bagay, inilaan niya ang kailangan natin at binigyan niya ng kapangyarihan sa atin na gawin ang nais niyang gawin natin. Inutusan tayo ng Diyos na mahalin siya ng buong lakas at bibigyan niya tayo ng lakas sa katunayan. Siya ang ating lakas, siya ang ating kapangyarihan. Diba? Sabi ng Panginoon, siya ang ating lakas, siya ang ating kapangyarihan. Kaya huwag nating kalimutan na yung Panginoon yung nagbibigay sa atin ng lakas. At kung naalala po natin, di ba, sabi doon, siya nagbibigay sa atin ng ikabubuhay natin. Di ba, kung naalala po natin yung kwento ng rich fool doon sa Luke chapter 12, then sabi niya doon na nasa kanya na lahat, yung yung yaman sa mundo at wala na siyang gagawin kundi magpakasaya, mag-inom, magsaya, magpakasaya sa buhay niya. Pero sabi ng Panginoon, sa gabi ding ito ay babawian kita ng buhay at kanino mapupunta yun nilaan mo sa iyong sarili. Diba? Dapat hindi po ganun. Dapat i-acknowledge natin na yung Panginoon yung pinagmumulan ng ating lakas. Ang pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas ay nagbibigay sa atin ng mapagpakumbabang saloobin at utang na loob. Hindi tayo nagyayabang kung ano ang meron tayo, kung ano ang maaari nating gawin. Sa halip tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa kabila kung ano man yung ating natanggap sa buhay. Dapat natin ipagpasalamat din sa Diyos. Ang pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas ay nagbabago sa ating pananaw sa pagbibigay. Kapag naalala natin na ang ating lakas, talino, talento at kakayanan ay na mayroon tayo upang kumita at makuha ng kayamanan, lahat ay nagmumula sa Diyos. Hindi tayo magagalit sa pagbibigay sa Diyos at sa Kanyang gawain. Ibinigay natin ang ating ikapu at mga handog ng malaya at mapagbigay ang ating pagbibigay, nagiging pagpapahayag ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay, tayo ay paparangalan ang isa na nagbigay sa atin ng lahat ng mayroon tayo, hindi yung Panginoon lamang. At sabi po dun sa pangalawa, humiling tayo sa Diyos na palakasin ka. Humiling tayo sa Diyos na palakasin tayo kasi minsan po nanghihina tayo. Hindi tayo habang buhay malakas. Hindi tayo habang buhay malakas yung ating pangatawan, hindi habang buhay, bata tayo, di ba? Dapat, pagka sinabi ng Panginoon na gawain mo na lahat yung inuutos ko sa'yo, wag ka na magpabukas pa, wag ka na isang linggo, isang taon. Dapat ngayon na kasi paano kung wala nang bukas, di ba? Kung tatandaan po natin, may 8,000 promises sa Bible na
pangako ang Diyos, pero wala po siyang pinangako na bukas buhay ka pa at malakas ka pa. Kaya kung ano yung gusto ng Panginoon, gawin na natin ngayon. Paano kung wala ng bukas? Hindi mo na magagawa yung mga bagay na kaya mong gawin kasi wala ka ng lakas. Hindi natin may papangako sa sarili natin na malakas tayo habang buhay. Dadaan at dadaan tayo sa pagkamatay. Hindi po natin maiiwasan yung pagkamatay. Hindi natin yun maiiwasan kasi kusa po yung dumarating kahit di natin inaasahan. Kaya huwag nating ipagmayabang sa Diyos na malakas tayo. Dumadaan po tayo ng panghihina. Kaya ang gusto po ng Panginoon, humiling tayo ng lakas sa Kanya. Sa ating sarili, tayo ay mahina at nangangailangan. Napapagod tayo, may mga limitasyon tayo, nauubos tayo, napapagod tayo, nabibigo tayo, sumusuko na tayo. Kaya hayaan mo na bigyan natin ang ating sarili ng pahintulot na palayain ang kontrol upang aminin ang ating mga limitasyon at kahinaan at pagkatapos ay bumaling sa Diyos at magpahinga sa Kanyang harapan. Huwag tayong magdama ng kasalanan kapag tayo ay nagpapahinga dahil sa pagpapahinga sa piling ng Diyos, muling nakukuha natin ang ating lakas. Amen po ba? Amen. At sabi doon sa Isaiah 40:31 ay nagsasabi na si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod at walang makakaunawa sa kanyang isipan. Pinapalakas niya ang mga mahihina at napapagod, kabilang na ang mga kabataan, ngunit muling lumalakas at sumisigla. Ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad tulad ng mga agila, tatakbo ngunit hindi mapapagod, lalakad ngunit hindi manghihina. Pansinin po natin yung agila. Pag lumilipad sila, hindi pwede silang itikom yung mga pakpak nila kasi babagsak sila. Pag nakakita sila ng puno, yan yung time na magpapahinga sila. Ganon din po sa atin bilang isang mananampalataya. Pili tayo magpahinga, pero huwag tayo mapagod na sumuko at magpahinga sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen? At sabi po doon, sa pangatlo, maglapat ng iyong lakas upang ipahayag na ang iyong pagmamahal sa Diyos, gamitin ang iyong lakas para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi dapat ina-apply po natin yung ating lakas dun sa paglilingkod sa Panginoon. Ang malalim ang Diyos na buong lakas ay nagsasangkot ng pagkilos. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang desisyon na kung saan nag-uudyok sa atin na kumilos. Kaya ang mahalin ng Diyos ng buong lakas, hayaan ang lahat ng iyong mga kilos ay nagpapahayag ng iyong pagmamahal sa Diyos. Yung ating lakas dapat ibinubuhos natin sa mga bagay kung saan yung ikapupuri ng Panginoon at hindi dun sa ikapupuri ng ating sarili, hindi dun sa kaluwalhatian ng Panginoon. At sinabi ni Apostol Pablo dun sa 1 Corinthians 31, kaya kumakain ka man umiinom, kung anuman ang iyong gagawin, gawin mong lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, kung anuman daw po yung ginagawa natin, kumakain man tayo, umiinom, nag-aaral, nagtatrabaho, gawin natin yun para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Habang ginagawa natin ang ating trabaho, pag-aaral, gawaing bahay at iba pang mga kilos, maging sinasadya sa ginagawa ang mga ito bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos upang magdala ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Mahalin din natin ang Diyos ng buong lakas sa pamamagitan ng iba't ibang ministeryo na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Mahalin po natin siya dun sa pinagkaloob sa atin na gusto sa ating ipagawa. Di ba mission nga? Ano ba yung mission natin sa mundong ito? Hindi yung sabi ko nga kanina, hindi yung magtrabaho lang, mag-aral, kung hindi mag-serve talaga sa Panginoon. Kasi binuhay niya tayo para mag-serve sa Kanya. Maaring tayo ay napaka-gifted. Maaring nagawa na natin, nagawang gawin na ang maraming uri ng ministeryo. Ngunit kung hindi natin gagawin ito dahil sa pagmamahal, wala itong magiging pagkakaiba, ito'y wala. Sabi dun sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3, diba sabi doon, makapagsalita ka man ng iba't ibang wika, meron ka mang malaking pananampalataya, pero kung wala kang pag-ibig, wala din po yung mapapala. Para ka lang kampanang umaalingaw kung tiyang na
kumakalampag. Maaaring nasa atin na po lahat ng kakayanan, pero kung wala po tayong pag-ibig, kasi nilikha tayo ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kung wala siyang pag-ibig, sabi niya doon, kung wala siyang pag-ibig, sunugin man yung kanyang katawan, makapagpalipat man siya ng mga bundok, pero kung wala siyang pag-ibig, wala din po yung kabuluhan. Magawa din po natin ang lahat ng bagay na yun, pero kung wala tayong pag-ibig, wala din po tayong mapapala. Diba, totoo nga po yung kasabihan na sabi ng mga matatanda, ay hindi pala, yung may mga edad, ahamakin ng lahat dahil sa pag-ibig. Diba? Kaya yun pala yung gusto ng Panginoon, na gawin mong lahat para sa pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, susunod na lang yung mga bagay na gusto natin. Susunod yung pagsisir ng salita ng Panginoon. Kahit malayo yung church, aatin ka. Kahit saan pa man yan, basta mahal mo yung Panginoon, di ka mapapagod. Kasi mahal mo yung Panginoon. At kung may makita tayo sa Bible na malakas na tao, di ba si Samson, ang lakas niya. Ang lakas ni Samson, dun sa, makikita po natin yun dun sa Judge, chapter 13 hanggang 16. Di ba, pinatay niya yung yung leon sa pamamagitan lang ng kamay niya. Tapos, yung asong gubat, tinali niya yung 300 piraso para dun sa kanyang mga kalaban. Tinalian niya yung mga buntot, pinagparis-paris niya, tapos nilagyan niya ng sulo. Tapos inilagay niya dun sa mga taniman ng kanyang mga kalaban, dun sa triguhan. Nasunog po yung lahat, kaya galit na galit sa kanya yung mga yung mga Pilistino. Tapos, pinatay niya yung 1,000 kalaban niya, yung mga kawal ng Pilistino, pinatay niya yun. Di ba napakalakas niya yung kanyang buhok, yung kanyang tanging lakas eh. Pero nahulog siya dun sa isang babae. Sa isang babae lang, si Delilah. At pinatulog siya. Nung una hindi pa siya nagtatapat. Sabi kahit bikisin daw siya ng yantok. Pag binikis daw siya ng yantok, hindi daw siya makakawala. Nagsinungaling pa dun sa babae. Pero pinatulog siya ng babae, tapos ginapos nga. Nung sumigaw yung babae, andyan na yung mga kawal. Nakawala pa din siya. Pero nung pinakanglas, pinatulog uli siya at ginupit yung kanyang buhok. At doon na siya unti-unti naghina. At kung titingnan po natin, si Samson, nasa kanya na lahat ng lakas. Nasa kanya na lahat. Pero kilala niya yung Panginoon. Kilala niya yung Panginoon. Pero yung lakas niya, ginamit niya lang sa sarili niya, sa paghihiganti. Kung titingnan po natin doon sa kwento ng buhay niya, 2 beses lang siya humingi ng tulong doon sa Panginoon eh. Nung una nga, pinagtagumpay na daw siya doon sa kanyang mga kalaban. Pero mamamatay daw siya sa uhaw. Tapos binigyan siya ng tubig. Nanghingi nga siya sa Panginoon, pero may reklamo pa. At huwag po natin gawin yung gano'n na hihingi tayo sa Panginoon na magre-reklamo pa tayo. Kung ano yung gusto ng Panginoon, gawin po natin yun para sa ikalululuwalhati ng Panginoon. Nagugulot talaga ako. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin, na mamuhay tayo na pinaparangalan natin ng Panginoon. Dahil wala nang ibang sasarap pa kung yung Panginoon yung pinaglilingkuran natin. Ngayon, isipin natin na hindi ko pa kailangan ng Panginoon. Pero dadating yung araw, nakakailangan natin ng Panginoon na siyang nagligtas sa atin. At bilang pagtatapos po, sabi dito, mga kapatid, pinili tayo ng Diyos, tinawag tayong lahat upang maging kanyang kasangkapan ng pagpapala sa ating mundo at sa henerasyon ng ating panahon. Tinawag po tayo ng Panginoon para papurihan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng lakas para purihin ng Diyos. Kaya mahalin po natin ng Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At gayon din po, susunod na lang po yung pagmamahal natin sa ating kapwa, kaya sa pagmamahal natin ng ating sarili. At pilitin po natin na abutin yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kasi yun ang nais ng Panginoon, na tulungan yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya maraming salamat po sa hapon na ito. Papuri po sa Panginoon.
Ayan. Ayan, ang sarap sa puso na napakinggan natin yung message ni brother na pinili tayo ni Lord para maglingkod sa Kanya. And then, ayan, dako tayo sa ating rights offering in din, ibalik natin yung papuri para kay Lord. Katulad nga ng sinabi niya, mahalin natin si Lord ng buong puso, buong lakas natin. Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Let's pray para sa ating tayo sa pray. Lord God, thank you Lord God sa araw na to. Pinagtipon kami Lord God sa iyong tahanan Lord God. Panginoon, ang aming may aalay, Panginoon, ay nawa magamit sa kailalago ng aming tahanan. Panginoon, pinagpipray namin Lord God ang aming mga kagamitan. Panginoon, Lord God, na patuloy mong i-provide Lord God para mas maitaas namin ang aming kapurihan para sa iyo Lord. Maging Panginoon sa mga magbibigay, Lord God, patuloy mong i-boost ang blessing, Panginoon, Lord God, para sa bawat isa. And we pray all of this in the name of Jesus. Amen. Amen. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Ayan, tayo po tayo para sa ating doxology. Blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pwede na tayo magsiyo po. Amen. Napakasarap pakinggan yung ating sa ating speaker, yung kanyang sinabi. At sa verse na binasa niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. So napakagandang pakinggan. Ngayon sa ating announcement, meron po ba tayong bisita dito na bago pa lang na dumating? Wala po, no? Sa mga nag-birthday, meron po ba tayong nag-birthday? Ngayong week, wala din. Sa mga nag-anniversary, wala din po nag-anniversary. Then sa ating Bible study every Thursday dito sa Macabod, to be announced na lang po, no? To be announced na lang yung ating anniversary, ang ating Bible study. Then, meron din po tayong Bible study sa Balagbag. Kung sinong gustong sumama, so ito ay pinangungunahan ni Brother Big, Pastor Big pala, Pastor Big. Then, every Saturday din, meron din tayong service sa San Isidro at 6 p.m. So, kung sinong gustong umattend, so welcome pong umattend sa San Isidro. Then, ang pinakahihintay natin sa lahat, yung ating Family Day. Family Day natin. So, Family Day this coming April 30. So, start tayo ng 5 p.m. So, dapat 5 p.m. nandun na sa venue. So, April 30 ng hapon. Then, May 1, yun po yung ating whole day. Whole day na po yun yung May 1. So, anong mga dadalhin natin sa April 30? So, bring your own food. Sa night. Sa night lang, magdala ng food. So, then, bring tent sa gustong matulog doon sa mismong venue natin. Then, ang isa pa, yung mga bring hygiene kit. Kung gusto nyo matulog doon, magdala kayo ng toothbrush o hygiene kit niyo.
Then bring extra shirt. Then sa yung mga sportswear natin, magdala na rin. Then possible yung ating mga plate, yung mga utensils, baka makapagdala din kayo kasi walang masyadong gamit doon sa church. No, then lagayan ng tubig. Lagayan ng tubig, baka walang tubig. Magdala kayo ng bottle dyan, lagayan ng tubig para sandok-sandok lang kayo doon sa ano. Then sa May 1, mayroong mga games. No, may games. Then, ang breakfast sa May 1 is free. Free of charge po yun. So, May 30 lang yung magdadala ng baon. Then, sa lunch, free. Free din yung lunch natin. So, always be ready lang sa sportswear attire kasi maraming sports na gagawin. Then, remind ko lang din po sa ating cooking contest, yung bibili ng karne, mga ricado, mga gagamitin sa pagluluto. Maganda na tayo taga Makabod. Kailangan manalo tayo sa sa contest. Then sa ating Let's Do the Plus One contest. So be ready kasi may practice tayo mamaya dito sa church. Kailangan din manalo tayo. Kasi sabi ni Pastor Gibbs, may premyo daw. May premyo. So update ko rin yung sa kubo natin, patapos na dahil sa kay Kuya Vic, tinulungan kami ni Kuya Vic kahapon. May cross pa ba yun sa kanila? May cross pa sa taas. Tayo yung pinakaunang natapos na kubo, maliban sa kanila. Tapos na yata ang kay taas eh. Yung kay taas, Wala pang yung kay taas wala kang buong. Si Kuya Vic din, kumuha ng poste, isa, tapos nilagay namin ng kaya bubong na lang kulang sa kay taas. Design na lang kung Then, sa pagpunta sa Carahome, so please be reminded, 5 p.m. tayo, April 30. So kung sino yung mga walang sasakyan, so inform lang para masundo dito sa dito sa church. So kung pag-usapan rin natin kung saan tayo magkikita-kita dito sa sa Tuesday, kung paano pumunta doon. Then sa ating so kung may mga donations, so open yung ating finance officer na mag-receive ng mga donations. So then, ibibigay ko kay Pastor Gibbs for any announcement, baka may dadagdag pa, then closing and benediction prayer na rin. Praise God. Salamat sa Panginoon. No? At further announcement at yung ating meron po tayong yung sa Alliance Men. I think May 18, merong yung mga riders, Alliance Riders Club. Okay? So pupunta po tayo sa malayo eh. Pupunta sa Bitbit River. Tapos pupunta dadaan sila dito sa Makabod, no? And dadaan din sila sa Sitio Carahome. Pero ang gagawin nila is to pray, no? Doon sa Balagbag. But I challenge them na every time na dadaan sila sa itong area natin, ipag-pray. No? Lahat na yung mga riders ng Alliance Men. So, join. No? Hindi pa pala natin na-add sa group si Jan. No? I-add natin sa Alliance Riders Club. No? Baka makasuggest ka ng mga uniform na gagawin na doon sa Alliance Riders Club. So, si Vic, kasama na rin yan. Ipag-pray natin yung motor niya, paparating na. No, mga mukhang kalahati na lang ang kulang yun. So, pag-pray natin dahil pinangunahan niya yung Balagbag po natin na gawain. Salamat sa kanyang buhay. Hindi grabe, no? Ito, lakas talaga. Lakas ni Vic ay binigay talaga niya sa Panginoon. Kung pwede siyang umatras na dahil sa aking utos, pwede na siyang umatras dahil si Kristo lang ang kanyang tiningnan dahil mahal niya si Kristo. Nagagawa niya yung lahat. Amazingly, si Vic hindi yan makapagsalita na gano'n sa harap, pero grabe. Through the start, introduction, siya ang gumawa nun. So, palagpagan natin ang Panginoon. How the Lord. So, gagamitin rin kayo. Kung ibigay nyo ang inyong pagmamahal sa Panginoon. Yung buong puso, buong kaluluwa.
buong lakas para sa Panginoon. Kaya ang challenge nga, habang may lakas pa tayo, huwag na nating antayin, paugod-ugod pa tayo. No? Kagaya nung sinabi ng speaker din namin kanina sa Kaitaas. Habang ngayon pa lang, bugpog sarado kami kanina eh. Mukhang punching bag kami sa message kanina. Pero salamat sa Panginoon. Same here, yun din. Habang may lakas tayo, huwag nating andayin. Kasi minsan hindi na tayo pupunta dito dahil kailangan mo ng lakas. Pero ang presensya ng Panginoon sa totoo lang, yun ang lakas. Yun ang lakas. So praise the Lord. So, yun, and then sa women, tuloy-tuloy, no, sa June 1. So prepare kayo mga women. And sa youth, I don't know if God allows na may makapunta from Makabud Alliance to Kudarat, no? Sultan Kudarat, to attend the Youth National. Baka gusto mo, guys, no? Sa isip lang at sa puso, or si, daan kayo ng Jensan, tatakbo kayo papuntang Coronadal, and doon kayo ay makasama ninyo na I think almost 5,000 or 3,000 youth for the whole Philippines. That's Alliance. Oh, excited? Nawa, ipag-pray natin. So, I think, ipasa ko lang yung, I don't know kung napasa yung mga announcement. So, I think ipapasa ko doon sa group natin para makita rin ninyo. So, yun tayo. No, wag ismulin ang alliance. Kahit puntang langit, alliance pa rin tayo. You know? So, praise the Lord. And, yeah, para sa family day, may pabitin. Kung noon ay namimiss mo kasi maliit ka, hindi makuha yung kung ano nandoon sa taas. Ngayon, malaki na tayo at may edad na. Kaya na nating abutin kasi yung may edad, meron ding pabitin. Yung mga bata, meron ding pabitin para ma-experience din nila. Di ba? So, titingnan natin yon. So, baka naman yung mga may edad, may 1,000 doon sa taas, di ba? So, isang araw na muna yung, nag-absent ka lang, may nakuha ka ng 1,000. Pwede. Baka papel lang na nakasulat 1,000 na. Kaya ayusin talaga pagkuha para yung tama ang makuha. So yan, may basketball, no? Kanina, natutuwa ako, sabi ko, mukhang marami din pala yung player ng Kaitaas kasi naisip ko, wala talagang men, may youth din pala kami. Meron kaming sentro, malaki. Kaya, hahamunin namin ang balagbag, ang Makabud. No comment. Maraming player dito. No, maraming player. Kaya palagi niyong i-chat si Kuya Johnny. I-chat niyo. Kasi sila yung mga player. Baka ito yung pagkakataon na ma-extend. Actually, chinachat ko siya araw-araw na bugbugin ko siya ng chat para ma-realize niya. Member pala ako ng Makabud Alliance Church. So ayan, and meron tayong, I don't know kung sasali si Tatay Toto doon kasi magaling to sa kadang-kadang eh. No? Magaling sa kadang-kadang. So may laro din tayong kadang-kadang, sack race, basketball, volleyball. Marami tayong palaro. No? Para ma-enjoy ang lahat, 'di ba? Yung mga hindi natin nalalaro noon, ngayon baka malalaro na natin ngayon. Okay? So yun. And we are excited kasi sabi nung speaker nung sa May 1, dadalhin daw niya yung drone niya. So mukhang magandang aerial makukuha yung sa taas natin, no? Aerial view. Baka makita yung aking bumbunan doon. So gwapong-gwapo. So yun, na-excite din ang ating speaker kasi by his own, talaga sabi niya, ito yung pagkakataon din na magamit siya ng Panginoon through the Word. And remember, we have also speaker in the evening. No?
napakagaling din yun. Kaya abangan po natin yung mag-asawang yun na mag-speak. No? Oo. So, praise the Lord for that. Because this is family, na makita din natin magkakaisa. Excited na ang Sitio Karahume. Grabe ang excitement nila. Pwede nga lahat yung area bubungan nila eh. No? Dahil tuwang-tuwa, masaya sila na doon gaganapin. Kaya dapat kailangan din tayo masaya papunta doon. Anong gagawin natin? Mag-invite tayo. No? Hindi mapapagod si Brother Randy kakasundo sa inyo. Basta may ma-invite lang kayo. Oh? Amen? Invite kayo ng isang pamilya. Ha? Invite nyo. Yung kagalit nyo sa kapitbahay, sabi niya, sama tayo. Para ayos na tayo ngayon. Ha? Di ba? So, para pagdating doon, sabihan nyo kaagad ako, i-corner natin. Close door. Yeah. Share natin ng salita ng Panginoon. Okay? So, praise the Lord. At may kubo-kubo na ang Makabo doon. Doon natin ipapaupo yung ating mga bisita. Amen? Baka may naisip kayo ngayon na bisita nyo or friend nyo or nakaklase nyo na dalhin doon. Everything is free. No? Except yung kanila susuotin. No? So may tubig, everything. Wag kayong maligo, pwede maligo. No? Meron nang ginawa silang kubo-kubo doon para mag-toothbrush, everything, no? Ready ang Sitio Karahume. Ngayon ko nakita na talaga iba pala ang Sitio Karahume. Kaya, salamat sa Panginoon na ginaid tayo para doon. So, let's continue to pray because when we are excited, galit na galit ang kaaway. Marami siyang pwedeng gawin, pero hindi siya mananay dahil ang ating Diyos ay malakas. Kagaya ng sinabi niya, doon ang kalakasan po natin sa Panginoon. Kaya, praise the Lord. At kung saan pa ako mapunta, tayo na po tumayo para isara na po natin dahil excited na ang ating mga kapatid na mag-practice ng +1. Ha? So, nag-practice na ang kay taas kanina. May choreo na rin. Kaya, so let us pray. And I'm excited no, that makita talaga yung salita ng Panginoon doon sa Family Day. Hindi lamang ma-enjoy, is to enjoy the presence of the Lord. Our Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon. Kahit sa panahon na ganito, mainit, pero yung aming pagpupuri, Panginoon, damang-dama po namin, Panginoon, nandyan ka. Ang inyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil mainit din ang aming yung awitan, kahit sa aming pakikinig ng salita, na na-remind naman po kami, Panginoon. Tunay nga, napakabuti niyo po, Panginoon, sa aming buhay. When we come here, sa church na ito, palagi kaming may nabitbit na blessing mula sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong lingkod na ginamit niyo po, Panginoon, ngayong hapon na ito. Tunay nga, sa kanyang buhay pa lang, isang patutuo ng Panginoon. Battery low. Kung paano mo ginamit, paano mo transform ang kanyang buhay ng aming kapatid na ito. Malayo siya doon sa nakita namin ngayon. Kaya Lord, pagpalain mo siya. Patuloy, Panginoon, ang pag-guide mo sa Kanya. Patuloy, Panginoon, ang joy, O God, na itanim sa Kanyang puso, Panginoon, na maglingkod po sa inyo. Lord, thank you. Salamat, Panginoon. And I pray, Panginoon, na dito rin sa Makabod Alliance Church, ganun din kainit, Panginoon, na buong lakas, Panginoon, ay ibibigay nila sa inyo. Kung meron mang nanghihina ngayon, Panginoon, na aming mga kapatid na wala dito, Lord, I pray, patuloy, Panginoon, na abutin niyo po, O God, ang kanilang puso. Hipuin ang kanilang buhay. Lord, minsan nakakarinig kami, masalimuot na ang kanilang mga pinagdaanan, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, kung malayo sa inyo, Panginoon, walang halaga ang buhay.
walang halaga, maging miserable. But with you, Lord, kahit pang gaano kahirap, gaano pa kapait, gaano pa, Panginoon, na problemang hinaharap, kayang-kaya, Panginoon, dahil andyan po kayo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa kalakasan na binigay mo sa bawat isa, kaya nandito. Lord, my prayer, na pagpalain mo sila sa kanilang mga hinaharap, kahit may problema man yan, O God. Crisis sa buhay. Challenges. I pray na malagpasan po nila ito sa tulong nyo. At pagpalain nyo po sila, O God. At ibalik, Panginoon, ang mga pagpapala na pangailangan po nila. Thank you, Lord. Salamat din, Panginoon, sa aming awit. Kasama po kayo. Thank you, O God. Tinataas po namin ang inyong pangalan dahil ako ang tunay na Diyos na makapangyarihan, O God. Thank you, Lord. Mga kapatid, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord will lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.